Hi, good day to all. This is Phil Amancio at ngayon ay nagbabalik ako sa aking YouTube channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare para sa inyong galvanized material, no? So, ang galvanizing o yung paghihinang ay kailangan natin mag-prepare ng sapat na material. So, ito na yung mga nagtatanong din kung hindi ba raw nabibitak yung aking hinang. Malalaman ninyo yan sa video na ito. So, bago yan, pag-aralan muna natin at mag-prepare tayo ng ating materials. Una, kailangan mo mag-prepare ng battery, yung King Ever. And then, ikalawa, kailangan meron kang muriatic acid. So, paano nga ba inihahanda ito? So, gagawa tayo ng flax. Yung flax, siya yung magiging way natin para kapag maghihinang tayo, ilalagay muna natin yung flax bago natin ilalagay yung tingga o yung nickelite para magdikit yung dalawang metal. So, unang-una, kailangan kung yung battery o yung familiar kayo sa King Ever battery, yung ginagawang previs minsan sa mga laruan, lalo na kung bumibili ka dyan sa mga vendor, yan yun, yung kulay orange. May papakita ko dyan sa video na yan, no? Yung battery na yan, na yung meron kasi nakaano na yun naka-cut ko na. So ngayon, una-una mag-prepare ka ng battery na yan. And then, alisin mo yung mga balat, tanggalin mo yung loob, gumamit ka ng anumang panungkit para matanggal yung loob ng battery. After nyan, pag natanggal mo na yung loob ng battery, no, kailangan malinis na yan. So, i-cut mo siya ng pira-piraso. No? Yan. I-cut mo siya ng pira-piraso. Mas maganda kung ilagay mo siya sa papel na lang din. Para kapag kinuha mo siya mahirap i-transfer. No? Ngayon, mag-prepare ka naman ng botilya, yung mga plastic bottle na medyo makapal. So, I recommend you na ano ka ng, yung like yung Gatorade, di ba? Medyo makapal yon. And then, mag-prepare ka ng muriatic acid. Pag nag-prepare ka ng muriatic acid, kailangan, yung bote ng Gatorade malinis na. Wala na yung mga previous niya na kung anong mga, ano dyan, like yung, yung electrolyte niya, no? So, kailangan linisin mo siya. And then, ngayon, kung malinis na yung Gatorade na yon, lagyan mo yung ilang, no? Kalahati lang ng kanyang sa katawan ng bote niya. Hindi mo pupunuin mo. Ngayon, para makagawa ka ng flax, after nung pag-cut mo ng battery, ipino mo yung cut mo sa battery. Pinong-pino. Hindi naman na parang pulbos na. Basta pinong-pino. Yan. Makikita mo dyan sa video ko. No? Pinong-pino yan. Ngayon, pag na-cut mo na siya, yung battery na yan, so, ilagay mo siya sa paper para hindi mahirap na i-transfer. Then, battery na pinino mo, kasi yung battery, yung materials nun, aluminum yun. So, ilalagay mo siya sa loob ng bote na may lamang asido. Diba? And then, nakikita mo yung reaction nun na kukulo siya. So, palipasin mo lang ng ilang minuto hanggang humupa yung reaction niya. At kung wala na masyadong usok, pwede mo na siyang gamitin na flax. So, yun na yun, doon na magsisimula kung paano ka maghinang. So, kasi, pag hindi maganda yung timpla ng flax mo, maaari ka ding mahirapan na maghinang doon sa iyong air gun o yung foot pump, no, related sa Estrella Fargo, no, kasi kailangan dito sapat na init, hindi lang yung paghihinang yung importante dito. Ngayon, magsisimula na akong mag-galvanize. So, uunahin ko muna natanggalin yung mga previous niya na solda, no, doon sa parts nung inlet. Kasi siguro na rin siguro magto 2 years na din yung hinang ko. And dahil yung inlet natin hindi naman siya aluminum or tanso, so madali siyang kalawangin dahil bakal yung kanyang katawan. Okay, so makikita ninyo sa video na ito yung previous niya na mga na hinang doon sa inlet, tinatanggal ko. Kailangan tanggalin mo yon
As in, i-wipe out mo lahat yun, lahat. Wala kang ititira hanggat maaari. Kung matatanggal mo, matanggal mo. Hanggang lumabas na yung dating mga material, doon, yung mga itsura nun. And then, after nyan, kailangan, pag natanggal mo na yon, linisin mo yun, lihain mo, di ba? Make sure mo na yung iyong mga hinang na nakaraan ay tanggal talaga. I-make sure mo talaga na tanggal talaga lahat ng mga nahinang mo nung previous. So, para pag naghinang ka ulit, didikit yung mga yung mga bago mong hinang. So, bago ka naman maghinang, syempre, so ngayon, kung natapos mo na siya, so, nailinis mo na lahat, natanggal mo na yung mga dating nakadikit dito na Nicolite. So, ngayon, i-prepare mo na yung flux na ginawa mo. So, ayan, makikita mo yung flux mo, kalmado na, no? Iba na yung kulay. And then, before ka mag-start, kailangan yung iyong flux, ang una mong ilalagay, kailangan meron kang bakal na pointed, or sa akin kasi yung ginamit ko yung sirang soldering iron, no? Para pwede mo magalaw yung hinihinang mo. Ngayon makikita ninyo sa video na habang hinihinang ko, yan, talagang yung init nung butane talagang sakto lang para kumagat agad yung yung aking hinang dun sa dalawang metal. Syempre dahil yung inlet ko bakal at saka yung isa ay tanso, kailangan talagang madikit yung dalawang yan. So kailangan make sure na yung flux mo ang una mong nilagay bago ka naglagay ng Nicolite, no? Yan, makikita niyo dyan sa video ko kung gaano siya kabusisi. So kailangan lang meron ka lang pointed na bakal, no? Any na para magalaw mo lang, para ma-move mo yung Nicolite o yung yung hininang mo, para ma-control mo. Yun na rin yun, no? So mas maganda kung medyo kapal-kapalan mo rin ng konti para at least maganda yung kapit, no? Hindi lang doon mismo sa pagitan ng dalawang metal, kundi pati na rin sa another na extension. So ayan, makikita niyo yan dyan. And then pag natapos yan, makikita yung sa akin parang katulad nito, no? Medyo makapal. Ayan. Yan, nanalagay ko na kasi dito yung inlet ko. Saka tinesting ko na rin siya kung wala bang singaw. So ayan, no, hindi ko masyado pinuno muna. Bago pa to, no. Saka ito din yung ginamit kong previous na Estrella Park sa mga nakaraang video. And then good timing din naman, di ba? Kasi at least na ipakita ko sa inyo. Yun yung isa sa mga sekreto kung paano dumikit yung inyong soldering iron o yung Nicolite sa inyong foot pump, no? So sa akin talagang clinose ko na siya para hindi na siya sumingaw. Wala ka nang iintindi. So ngayon, ito yung tanong may nagtanong sa akin kung hindi ba raw na bibitak yung hinang. Ito yun. Di ba sabi ko kanina, ang metal nung inlet mo bakal. Ang metal ng iyong foot pump tanso. Hindi siya nabibitak. Pero yung bakal mo, kung hindi mo nagkakamali, yung bakal mo kinakalawang. And after all, dumating yung ilang buwan, ilang araw lumipas pa ng isang taon o mahigit pa, hindi siya mabibitak. Pero isa sa kutob ko dyan, yung inlet mo kinakalawang, and then maaring yung kinakapitan ng yung hinang o yung tingga na soldering mo ay siyang kinakapitan ng kalawang. So doon nagsisimula na mangyaring mayroong bitak na, o siya yung pwede maging cause para magkaroon ng malaking singaw, no, sa iyong airgun. Kasi syempre, yung metal, ito yung metal, no, ito yung hinang.
Ngayon, kapag kinalawang, yung first layer ng metal na kinapitan ng hinang, so might be talaga na magkakaroon talaga siya ng space, no? So ang kinatagalan, yung kinakapitan niya may kalawang na, so yung kalawang ng kinakapitan, yun ang nagiging resulta. Hindi siya nabibitak o hindi yung hinang mo ay merong meron ng kinakapitang kalawang doon sa inlet. Then ang advice ko sa inyo kapag naghihinang kayo sa inlet, kung syempre like i-close nyo na talaga, lagyan nyo ng pin yung inlet ninyo o yung pin lock kahit na naghinang na kayo, para make sure na ang iyong inlet, kahit na mabitak pa yan, no, or mabitak pa yung hinang mo, dahil syempre bakal yung kinakapitan yan, matibay pa rin, hindi siya basta bibitaw, no, para mas na lang din, mas safe na, di ba? Ganun yun. Kailangan panigurado na lang din, kasi ang purpose lang natin ng hinang, para sa akin ang purpose lang kasi ng hinang para sa akin, kung hindi mo naman siya i-CO2 at i-convert mo siya sa PCP, kailangan i-make sure mo na naka-pinlock na lang din. Kasi high pressure kinakarga mo dito, hindi CO2. Naintindihan mo? Hindi siya CO2. Kaya hindi ka magkumpiyansa na yung inlet mo ay hinang lang. Kailangan may pinlock yan para kahit na magbitak yan, hindi yan magkakaroon ng problema. So, yun lang, no? And then, thank you for watching to my video. Hanggang sa muli, Phil Amancio.